Xander! Xander, wake up! Nang ilang sandaling lumipas, hindi pa rin to nagigising. Tumayo na siya. Hihintay niyang magising to bago siya kumain. Patalikod na sana siya nung atake ni Xander ang kamay niya. Ay! Padapang bumagsak siya sa katawan nito at nang magtama ang mga mata nila, mataman siyang tinitigan nito. Gising ka na pala? Wika niya habang lumalaban ng titigan dito. I'm hungry. Handa na yung pagkain? I'm hungry for you. Paos nitong wika at saka walang babala. Sinakop ang mga labi niya. It was a passionate kiss. She could feel his longing for her. His tongue began to invade her mouth. Isang ungol ang kumawala sa kanya. She was beginning to realize what Xander was doing. Gumalaw ang mga labi niya, kasabay ng mga labi nito. I love you, honey. I love you. Bulong ito sa pagitan ng mapasok na halik na pinagsaluhan nila. And I need you tonight. I need you too. Ilang saglit lang binuhat na siya nito patungo sa kwarto. That was their first night to be together in one room, and perhaps that would be their most special night. Nang ilapag ni Xander si Venice ay nakaramdam siya ng panginginig. He had been waiting for this moment. Yun ang katuparan ng isang pagkakamali na hindi naman talaga nila ginawa noon. But this time it was legal. They were married now and they had all the right to do this. He stared at her. She just lay there, silently seducing him. Bagyang tumaas ang suot nito, kaya lumitaw ang mga hita nito. He had seen those before pero iba na ngayon. He unbuttoned his shirt. He kissed her again and she responded, which just triggered the heat he felt inside. His hands began to remove Vinny's dress. Humagis na lang sa kung saan ang suot nito, sabay ng polo niya. Bumaba pang halik niya sa leeg nito, paakyat sa may punong tenga. You are so wonderful, sweetheart. Bulong niya rito marahil ay bagyang rumihistro sa pandinig nitong sinabi niya because she was being eaten up by her own passion. After all, it had been 3 years since they last felt like this. At yun na tuloy. But this one, he bet, was the real deal. He could sense how hot Venice felt at that moment, and her passion influenced the way his own body felt. She arched her body. Pareho na silang nakahubad. Sa malamlam na ilaw mula sa table lamp na nasa side table, pinagmasdan niyang magandang mukha nito. Sinapo naman ni Venice ang mukha niya. She kissed him. Ang kamay nito ay humaplos sa likod niya. I want you, Xander. Naging malikot ang mga kamay nila, and they were having so much fun. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito, sabay ng pagdaap ng mga iyon ay ang pag-iisa ng katawan nila. Humigpit ang kapit ito sa kamay niya. He was overjoyed to know that Venice had been faithful to him. Di siya nagkamali na ang babaeng itong pinakasalan. He had to rein in his passion. He had to think of her own pleasure. Gusto niya maging espesyal ang aktong yun para sa asawa. The heat was consuming him. Tangi ang silid na yon lang ang saksi sa mga matatamis na katagang namutawi sa kanilang bibig habang binibigyang katuparan ng pagiging mag-asawa nila. I love you, bulong ni Xander. They made love all through the night. Venice was too tired to stay awake. She fell asleep lying in Xander's arm. Hinila ni Xander ang kumot para hindi sila ginawin. He was still shocked. Di niya inakalang magiging ganon siya kasaya pag si Venice ang kasama niya. Marami siyang karanasan noon pero walang papantay sa nangyari noon. He was very happy that he had finally made love to the only woman he loved. He knew Venice felt the same way he did. He kissed her forehead. Venice felt sore all over. Daig pang binugbog. Pati ang ulo niya nga'y sumasakit. What the? Nagugulumihan ang natutop niyang noo na makitang hubad na katawan sa ilalim ng kumot. Iniisip ang nangyari nung nagdaang gabi. Natutop niya ang bibig nang maalalang nangyari. Wala si Xander sa tabi niya. Napasandal siya sa headdress ng kama. Sumulyap sa orasan. It was 1 o'clock. 1 o'clock p.m.? Bumukas ang pinto. Tumitig sa kanya si Xander at saka ngumiti. Hi, gising ka na pala? Bakit di mo ako ginising? Tanong niya, hindi inaalis ang tingin dito. Because you were too tired. Ang sama ko naman kung bubulabugin kita. Umupo ito sa kama. Hey, are you feeling okay? Bakit naputla ka? Sinalat nito ang noo niya. My God, you have a fever. Hinipo niya ang sarili. Oo nga, mainit siya. Hindi ko alam na magkakasakit ka dahil sa akin. I'm sorry, honey. Tumayo ito at iniabot sa kanya ang nagkarat na damit niya. Get dressed. Nagluto ako. Kumain ka muna bago ka uminom ng gamot. Inabot niya iyon pero hindi pa rin siya tumayo. Hawak niya ang kumot at tayong nakatakip sa katawan niya. Nakatitig siya rito. Bakit para kang tuod dyan?
Gusto mo ba bihisan pa kita? Tanong nito na tila ba naaaliw. Lumabas ka para makapagbihis ako. Natawa ito. Venice, you're really cute. Ngayon ka pa mahiya sa akin kagabi nga. Help? Awat? Pinanlakihan niya to ng mga mata. Kahit ilang tumayo siya at nagbihis sa harapan nito, I prepared something special. Sabi nito pagkatapos niyang magbihis. Inakay pa siya nito palabas ng kwarto. Pagdating sa kusina, magandang pagkakaayos ng mesa. May isang bote ng red wine at 2 steak doon. Meron ding corn soup sa gitna. Ikaw ang nagluto? Di makapaniwalang tanong niya. Yup. Ano akala mo hindi ako marunong? Nag-aral yata ako magluto, no? Hinila nito ang isang upuan para sa kanya. I want to be an ideal husband kaya nag-take ako ng culinary arts sa States. Napatingin siya rito. Why? Tanong nito. Umiling lamang siya. Bakit nga? Wala. Tanggi niya kahit ang totoo natutuwa siya sa ginawa nito. Hindi ka ba naniniwala? Ngumiti siya. Kumain na nga lang tayo. You tease me, Venice. Kumain ka ng marami para gumaling agad yung hot fever mo. Natatawa nitong sabi. Napakunot noo siya. Anong hot fever? You've got a fever for being hot, diba? Kumindat pa ito. Hi, Xander, hanggang ngayon, puro ka pa rin kalokohan. Pagkatapos kumain, di siya nito pinayagang gumawa ng kahit ano. Pinagpahinga siya nito sa kwarto at ito na daw ang bahala sa lahat. Venice felt awkward. Di siya sanay ng ganoon. Dahil nga mag-isa lang sa bahay kahit may sakit siya, gumagawa pa rin siya. May edad na ang dalawa niyang nanay kaya hindi niya magawang abalahin pa mga ito. Bagaman dinadalaw siya ng mga ito paminsan-minsan. Naiilang siya. Di siya sanay sa buhay mag-asawa. She smiled. Naisip niya Xander was already an ideal husband kahit dito marunong magluto. He was sweet. Napakaswerte niya sapagkat siya ang asawa nito. Lalo na kung noon pa lamang, ganoon na rin ang naging setup nila. Dahil sa isipin niya nakadama siya na insecurity. Siya nga lang kaya ang asawa nito? O baka naman may asawa din tong Amerikana. Pero bakit siya babalikan ito kung maiba na? Naiiling na tumagilid siya. They had consummated their marriage. Di niya na makapasa puso niya ang galit na nararamdaman niya. O naiisip lang niya ang galit na iyon dahil ang totoo, mahal pa rin niya to sa kabila ng lahat na nangyari sa kanila. Nasa ganon siyang pag-iisip, kaya di niya napansin ang pagpasok ni Xander sa kwarto. How's my girl? Okay ka na ba? Tanong nitong kinagulat niya. Umupo ito sa kama. Hinipo ang noo niya. Medyo bumaba ng lagnat mo. Bakit ka nagulat? Tumaas ang isang kilay niya. Di ka rin osisero, no? Lahat na lang hinahanapan ng dahilan? Logical ako. Natatawang tugon nito. Di kaya ikaw ang dapat kong sabihan yan? Magiging abogado ka kaya? Di naman ako tulad mo lahat na lang inuusisa. Inirapan niya ito. Excuse me, parang mali na ata yan. Lawyers ask questions. In fact, yun nga yung nakakainis sa kanila eh. So naiinis ka sa akin, ganon? Hindi. I'm a future lawyer. But you will be the prettiest lawyer in my eyes. Iba yon. Lumagkit ang tingin nito sa kanya. Corny mo? Because you are my crush. No, I am your wife. Natigilan siya na maintindihan ang implikasyon ng sinabi niyang iyon. Napangiti ito. Walang bawian. Ang nasabi na, you are my wife. Whatever. Hey, I love you, honey. Sabi nito saka hinalikan siya sa pisngi. I want to make love to you but you're sick. Is it okay if we make a deal? What kind of deal? Tila na-excite siya sa suggestion nito. I will wait until midnight. If you are still sick, I won't make love to you. But if you get well, then my wish is your command. Napanganga siya. Ha? Nakakatawa ka. I take your ha as a yes. Rest well, sweetheart. Muli siya nitong hinalikan. Tsaka lumabas ng kwarto. God, why did you give me a crazy husband? Naiiling niyang wika. Muling bumukas ang pinto ng kwarto. I heard that. Sumungaw ang ulo ni Xander. Nabas! Natatawang pagtataray niya. Okay, midnight, honey. Kinindatan muna niya ito bago tuluyan na siyang lumabas. God is good. Gumaling ang lagnat ni Venice nang di pa natatapos ang araw na iyon. Magkatabi silang nakahiga noon sa kama. Thank you. Maya-maya ay sabi ni Venice. For? Basta thank you. Natawa ito. Makulit na bata. Sige na nga. You're very welcome. It was a peaceful moment for the both of them. Di man sila nagsasalita. Alam ng mga puso nilang bumabalik na ang dati nilang pagtitinginan. Alam mo ba,
Kung anong pinaka-cute na karakteristik mong nagustuhan ko? Tanong ni Xander sa kanya. Ano? Balik tanong niya. Umunan siya sa braso nito. Pakipot ka. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya rito. Kapal mo talaga, anong pakipot ka dyan? Totoo naman, natatawang sabi nito. Remember the first time we met? You stared at me with so much admiration in your eyes. Tapos para mapagtakpan yun, sinusungitan mo ko. Hoy, lalaki ka. Kaya kita sinusungitan noon kasi bastos ka po. Tatanggi ka po eh. Halata naman na starstruck ka sa akin. Niyakap nito sa kanya mga braso. Actually, I think you're still starstruck over me. Grabe ang fighting spirit mo, Chong. Natatawa siya sa sinasabi nito. Bagaman totoo ang mga iyon, di niya alam na napapansin pala nito iyon. Bahala ka sa gusto mong isipin. Fighting spirit ka dyan, totoo yun. Aminin mo ng patay na patay ka sa akin. He gave her small kisses on her face. A silly idea entered Vinny's mind. Sa minsang paghalik ni Xander sa mukha niya, sinalubong niya yon ng mga labi niya. Ngumiti naman ito. Hinaplos niya ang dibdib nito. She was beginning to learn a few tricks. At kahit sa panaginip niya na-imagine ang sariling ginagawa iyon. Pinagpatuloy lamang niyang paghaplos sa katawan nito. Ramdam niya ang pagtutol nito nung itigil niya ang ginagawa. Sino ngayon ang patay na patay? Natatawang tanong niya. Di mo ako pwedeng ganitohin. Maria Francesca Veneciana Contreras Garcia? Madiin itong pahayag. Xander kissed her passionately and then he pulled her close to him. Dumiin ang kamay ni Vinny sa kama. Xander was giving her the most wonderful moment of her life. The ecstasy was so overwhelming and she felt like she wanted to burst. You are my beloved temptress, sweetheart. You've always made me crazy. Sabi nito na maghiwalay ng katawan nila. She was flattered. His words were like magic spells that gave her a high. Nambobola? Nope, nagsasabi ng totoo. Oo na nga. Tumayo na lang siya at nagbihis. Bakit ka nagbibihis na? Tinirik niya ang mata. Gusto mo ba akong lumabas na walang suot? You don't need to go outside. Nakangising sabi nito. Kinunutan niya to ng noo. We enjoy staying in this room naman, diba? We can spend our time here. Nag-init ang mukha niya. Ewan ko sa'yo, tumayo ka na nga dyan. Tinalikuran niya ito. Ipasyal mo ako. Aniya at saka lumabas ng kwarto. Kanina pa napapansin ni Venice ang kakaibang titig ng asawa niya sa kanya. Naiilang na siya. May dumi ba ako sa mukha? Sa halip sagutin niya, binaling nito ang tingin sa malawak na karagatan na natatanaw mula sa mataas na bahaging iyon ng restaurant na kinakainan nila. Do you think you can give me twins? Nagkanda samid-samid siya sa tinurang iyon ni Xander. Natawa naman ito. Ano ba naman yung pinag-iisip mong lalaki ka? Wika niya pagkahupa ng samid. Bakit? Patay mali siya nitong tanong. Masama bang pag-usapan yon? It's not a prerequisite anyway. Xander, tsaka okay naman tayo ah. Di ganun kadali yon. This time, si Venice ang tumanaw sa malayo. Ang laki kaya ng kasalanan mo sa akin. I know. That's why I'm trying to make you happy the best that I can. I want you to forget all the pain. I want to replace it with happiness. Di siya nakasagot. Gusto niya matuwa sa sinabi ng asawa, subalit may bahagi ng puso niyang takot maniwala. Ginagap nito ang kanyang kamay. I'm sorry I left you, but now I'm here and I promise to stay forever. Tell me, Venice, anong gusto mong gawin ko para bumalik na talaga sa normal ang lahat? To make things right, perhaps? Exactly. Make things right. Isang tipid ng ngiti ang binigay niya rito. You know what? I really love you. Tinangka niyang bawiin ang kanyang kamay mula rito. Unfair. Palagi na lang kundi nakakatanggap ng I love you too. Baka sa tinig nito ang pagtatampo. Hiniling ko bang sabihan mo ako ng I love you? Pagtataray niya at na-amuse siya sa reaksyon nito. Para tong binatang di masagot-sagot ang nililigawan. Kahit kailan ka talaga, miss masungit. Well, that's Venice Contreras Garcia. Aniya at saka nganisihan to. Dito sumagot. Sa halip nilamukos ang gwapong mukha. O ba't ka na kasi mangot? Napipikon ka. Nangaasar ang tono niya. Ha? Dito sumagot. Eh ikaw pa lang suplado eh. Di pa rin to umimig. Hoy ano ka ba naman? Inaasar lang kita. Parang gusto niya tuloy mag-guilty. Nag-alala siya sa biglaang pagsaseryoso nito. Daya naman eh. Di naman ako ganyan kapag ikaw nang aasar. Venice? Bakit? May alinlangang tanong niya. Super pangit mo. Okay lang, pangit ka rin naman. Kaya bagay tayo? Oh! Kumindat siya at nagkatawanan sila.
Di mo naman pala matitiis na galit ako sa'yo eh. Maya-maya ay sabi ni Xander. Baliw ka kasi. Yeah, baliw ako sa'yo. You know what? What? Crush kita. Aniya sabay hagikik. Napailing si Xander at saka ngumiti ng maluwag. Crush din kita. So, tayo na? Tumayo ito. Ngumoso si Venice. Hindi pa. Bakit naman? Strict ang parents ko eh. Malakas sa tumawa si Xander. Nakikita niyang pagkaaliw sa mga mata nito. I love your natural sweetness, honey. I think it's my addiction even before. Wala akong magawa kapag nilalambing mo ko. Parang lalo akong nahuhulog sa'yo. Nag-init ang pisngi niya sa sinabi nito. Na ipagpasalamat niyang ito rin ang nag-iba ng usapan. Do you remember our tennis match, dear? Tanong nito kapag kwan. Yes. Sagot niya at naglakbay ang diwa nila sa nakaraan. Paano ba yan, Miss Masungit? Panalo ko. Hinihingal pero nakangiting pahayag ni Xander. Madaya ka? Ani ang nakaupo na sa court ng mga oras na yon. Past 7 na. 5 oras na silang naglalaro. Kaya para silang hinabol ng ilang toro sa kalagayan nila ngayon. Anong madaya ka dyan? Weak ka lang talaga. Yabang. Ang tennis match na iyon, double purpose. Una, para makapag-practice sila for the UAAP dahil silang dalawang napiling representative. Pangalawa, para malaman kung magiging date siya ni Xander sa gaganaping grand ball. Whatever, loser. You're gonna be my date. Paano si Monica? What about Monica? Di ba ni-request niya na ikaw ang escort niya? Nagsiselos pang sabi niya. Ipinamukha sa akin kanina ni Monica na dalawa ang escort niya sa ball. Pinamukha sa akin kanina ni Monica, dalawang escort niya sa ball. Kayong dalawa ni Renz, nainggit pa nga eh. Ayon ba? Umayaw na ako. Binaba niya ng hawak na naketa. Bakit? Ayoko eh, ikaw ang gusto kong date. Sarulyapan siya nito. Venice blushed. Nahuuto ka na namang hudlum ka. Malapit sila sa isa't isa. Daig pa nilang may relasyon na sa asta nila. Di ako nang uuto at lalong di ako hudlum. I just say what I feel, he said, shrugging his shoulders. Bakit ayaw mo kay Monica? Maganda naman yun. Tumitig to sa kanya. Bakit? So sa tingin mo ba sa panlabas lang ako tumitingin? Hindi naman pero you're going out with me. Ikaw ang date ko at walang iba. Pinal nitong sabi. Saan mo naman nakuha yung damit mo, Venice dear? Nanguuyam na bulong ni Monica sa kanya. As expected, bonggang damit na suot nito. None of your business. Sagot nito at inesmeran to. Hinanap ng mata niya si Xander. Maraming tao kaya nahirapan siya. Hindi ko rin naman talaga maintindihan si Xander. Ba't ikaw pa naisipang ipalit sa akin na set date? Tumaas ang kilay niya. Anong gusto nitong palabasin? Na wala siyang binatbat dito? Excuse me, Monica. Di porke mayaman at maganda ka, gugustoy ng lahat ng lalaking maging date ka. At ano? Ikaw ang pipiliin nila? Ngumisi siya. Why do you think Renz is after me? Di ba dapat alam mong sagot dyan? Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Hinawakan siya nito na mahigpit sa braso niya. Bitawan mo ako. Nagbabantang wika niya. You think matatakot ako sa'yo? Think again, Contreras. Lalo lang nitong hinigpitan ng hawak. Let her go, Miss Ruegas. Napalingon si Monica. It was Xander. Formal lang mukha nito. Wala kang karapatang sakta ng date ko. Masama ang tinging pinaglipat-lipat ni Monica sa kanila. Kapag kwan binitawan siya nito. Monica! Tawag ni Renz dito. Palapit to sa kinaroroonan nila at marahil nakita nito ang ginawa ni Monica sa kanya. What? Baling nito sa binata. Act properly. Kung ayaw mong iwan kita rito mag-isa. May pagbabanta sa tinig nito. Lalo nang galaiti ang babae. Nagmukha itong pinagtulungan. Damn you all! Anito. At ikaw, Venice, may araw ka rin. Baling nito sa kanya at saka tumalikod. Tinapunan muna siya ng tingin ni Renz bago nito sinundan si Monica. Nilapitan naman siya ni Xander. I'm okay. Sagot niya sa nagtatanong nitong tingin. Kinuha nito ang kamay niya. I will never leave you again. Corny mo? Bulong niya rito bagaman kinilig naman siya. Kasi ano? Ngumiti ito. Crush kita. Paano ko makakalimutan yun? Dahil doon nga pinagmalditaan ako ni Monica. Natatawang sabi niya. Dahil sa'yo. Hoy, hindi ikaw kasi masyado ka maganda. Na-insecure tuloy siya sa'yo. Sus? Ewan ko sa'yo. Anyway, past is past. Friends naman na kami ng babaeng yun eh. Kung sa bagay, napangiti siya. Sabihin mo ngayon sa akin, kung sinong patay na patay sa ating dalawa.
Siyempre ikaw. Bakit ako? Ikaw nga yung unang umamin na crush mo ko eh. Ikaw naman yung unang kinilig, kaya ibig sabihin, may crush ka na sa akin bago ko pa man sinabi yon. Ang yabang mo talaga. Nahampas niya ang asawa. I'm just being honest. Hinuli nito ang kamay niya at saka hinalikan. And since you are the truth expert, I will let you be the judge.